ko ang lahat ng trabaho ko at umuwi na ako sa kondo ko pero nagulat ako dahil nasa sala siya at naglilinis. Why are you here? Akala ko may activity kayo. Tanong ko sa kanya. Hindi na ako pumunta. Sagot niya sa akin. Why? Maiksing tanong ko. Kanina galit ka tapos ngayon why? Seryoso ka ba? Inis na sabi niya. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Alam ko na okay lang, naiintindihan ko. Bukas na lang namin gagawin sa school. May emergency kasi yung isa namin kagrupo. Ayoko din naman na pumunta mag-isa doon. Pahayag niya na ikinatuwa ko naman. Oh, anong iningiti-ngiti mo dyan? Mataray na tanong niya sa akin. Nothing babe. Sagot ko sa kanya. Pumasok ako sa room ko pero bago yun ay hinalikan ko muna siya sa labi. Manong! Rinig kong sigaw niya sa akin. Napangiti na lang ako dahil kahit naiinis ito'y alam ko na kinikilig siya. Masyado akong confident na gusto din niya ako. Sana lang ay masabi ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Kailan ko ba masasabi sa'yo na mahal kita, Mana? Sobra mo akong pinahihirapan. Bakit ba lalo kitang minamahal? Kausap ko sa larawan niya na nasa phone ko. Sasha's POV. Kahit naiinis ako kay Manong ay kinilig naman ako. Madalas talaga hindi ko siya maintindihan. Kagaya ngayon, kanina lang ay galit siya at ayaw kong payagan pero ngayon tinatanong ako kung bakit nandito ako. Ninakawan na naman niya ako ng halik sabay takbo sa silid niya. Bakit ka ba ganyan, Manong? Ayoko ma-fall sa'yo. Alam ko na masasaktan lang ako. Kausap ko sa sarili ko. Pumasok ako sa silid ko. Nakita ko na umilaw ang phone ko at nang tingnan ko ngayon lang ay pumasok ang text niya sa akin. Kaya pala ganoon ang tanong niya dahil pumayag siya. Napangiti naman ako dahil mukhang bumabait na talaga siya. Lumabas na ako para magluto. Hey babe, bati niya sa akin habang nakangiti. Bakit ganyan ang ngiti mo, Manong? Tanong ko sa kanya. Dinner tayo sa labas? Saan niya sa akin? Kumunot agad ang noo ko sa sinabi niya. Ha? Magluto na lang tayo dito. Sabi ko sa kanya. Pero gusto ko sa labas, babe. Sabi pa niya sa akin. Pwede ka namang lumabas mag-isa. Baka may makakita pa sa atin kapag kasama mo ako. Sabi ko sa kanya. Tuwing magkasama kami ay yun kaagad ang nasa isipan ko. Wala naman akong pakialam kung may makakita sa atin. Sagot niya sa akin na para bang hindi siya natatakot. Sinasabi mo lang yan ngayon. Naiinis na sabi ko sa kanya. Tara na nga, dami mo sinasabi. Sabi niya sabay buhat sa akin. Oy, ibaba mo nga ako. Nakikita mo ba ang suot ko? Pambahay ito, no? Sagaw ko sa kanya. Ang ingay mo, babe. Okay lang yan dahil uhubarin pa rin naman natin yan mamaya. Sabi niya sa akin. Anong uhubarin? Hoy, Manong, ano ba sinasabi mo? Pasigaw na sabi ko sa kanya. Binaba niya ako dahil sasakay na kami ng elevator. Sumasakit ang ulo ko sa mga pinagsasasabi niya. Alam ko mga sinasabi niya. Wala talaga siyang ibang bukang bibig palagi kundi iyon. Tinignan ko siya na masama pero magaling na Manong, ngisi lang ang iginanti sa akin. Hindi din ako makabalik sa kondo dahil hawak niyang kamay ko. Nakakainis ka. Pabulong pero may diin na sabi ko sa kanya. Baka in love ka na sa akin. Nakangising sabi niya. Hindi kita type, ayoko sa matanda no? Kunwari sabi ko. Bibigay ba ako sa kanya kung hindi ko siya gusto? Ayoko lang kasing paasahin ang sarili ko dahil baka masaktan lang ako sa huli. Lalo't mayaman siya at marami ang may gusto sa kanya. Bakit natahimik ka? Tanong ko sa kanya. Tanging sagot niya sa akin. Kaya tumutong Manong na to. Kanina nang aasar ngayon, piko na siya. Bakit? Matanda ka naman talaga. Inis na sabi ko sa kanya. Pwede ba? Huwag mo nang ulit-ulitin dahil narinig ko naman. Inis na sabi niya sa akin. Bahala ko nga dyan. Masama man ang loob ay sumunod ako sa kanya. Sumakay ako sa kotse. Umiyahe kami pero walang kahit na isa sa amin ang nagsasalita. At dahil napasobra ata ang pang-aasar ko sa kanya, ay ako ang unang nagsalita sa amin. Sorry na, nagbibiro lang naman ako. Mahina ako na sabi ko sa kanya. Aminado ako ngayon na mali ko kaya need kong humingi ng sorry sa kanya. Hindi ito nagsalita. Galit ka pa ba? Mahinahon na tanong ko ulit sa kanya. Tahimik pa rin ito. Hindi ka ba magsasalita dyan? Inis na tanong ko sa kanya. Tigil mo nga sasakyan dahil hindi na ako sasama sa'yo. Sigaw ko sa kanya. Itinigil niya ang sasakyan.
Nang tumingin ako sa paligid ay madilim at wala akong nakitang ilaw man lang maliban sa ilaw ng sakyan. Kinilas ko ang seatbelt ko. Nasaan tayo? Anong lugar to? Balak mo ba akong patayin at abandonahin dito? Medyo natatakot na tanong ko sa kanya. Oo, papatayin kita. Sagot niya sa akin. Nagulat ako sa sagot niya pero bigla din akong natakot dahil seryoso ang mukha niya. Bakit? Naputo lang sasabihin ko nang halikan niya ako. Dahil nainis ako hindi ko siya tinugon. Kiss me back, babe. Utos niya sa akin pero hindi pa rin ako tumugon. Napaungol ako nang naglakbay na ang kamay niya sa katawan ko. Ang lalaking ito, alam na alam talaga niya na hulihin ang kiliti ko. Patuloy ito sa paghalik sa akin kahit na hindi ako gumaganti sa halik niya. Bigla na lang niya akong binuhat at pinaupo sa kandungan niya. Tumingin ako sa kanya at ang pungay ng mga mata niya. I like you, Manang. Mahinang sabi niya pero para sa akin ay sobrang lakas na at halos mabingi ako. Anong sabi mo, senyorito? Tanong ko sa kanya kahit na narinig ko naman nang malinaw ang sinabi niya. I like you. Sagot niya ulit sa akin. Gusto mo ko bilang katulong, yun ba yun? Pagliligaw ko sa sinabi niya na kahit alam ko kung anong tinutukoy niya ay natatakot akong kumpirmahin. I like you as a woman, na Romaid. Seryosong saad niya habang diretsong tingin sa akin. Napalunok naman ako dahil kabado ako. Maliban sa nakabibinging tibok ng puso ko ay ang katotohanan na inamin niya sa akin. Sa tingin ko'y nagkakamali lang kayo. Hindi ako bagay sa inyo. Sabi ko sa kanya sabay iwas ng tingin. Are you rejecting my feelings? Tanong niya sa akin habang may lungkot sa mga mata niya. Dapat ko bang tanggapin? Matapang na tanong ko sa kanya. Umiwas ito ng tingin sa akin. Binuhat niya akong pabalik sa upuan ko. Binubuhay niya ang makina ng sakyan at nagmaneho na ulit. Hindi na talaga ito nagsalita. Nanahimik na rin ako. Dumaan kami sa drive-thru at ibinigay niya sa akin ang pagkain na binili namin. Bumalik kami sa kondo. Pumasok agad ito sa kwarto niya. Sorry, Manong, pero hindi tayo para sa isa't isa. Langit ka't lupa ako. Wala sa sariling usal ko habang nakatingin sa pintuan na pinasukan niya. Inayos ko ang pagkain at kinato ko siya sa silid niya pero hindi ito sumasagot sa akin. Kumain ako mag-isa kahit na hindi ko halos malunok ang kinakain ko. Pagpasok ko sa silid ko ay umiyak ako ng umiyak. Hanggang sa nakatulog na lang ako. Kinabukasan ay maaga akong nagising para magluto ng agahan. Medyo masakit ang mata ko dahil namaga ito sa kakaiyak ko. Good morning po, senyorito. Bati ko sa kanya. Pinilit ko na hindi pumiyok ang boses ko. Hindi siya sumagot. Na para bang hindi niya ako nakita o narinig. Ang aura niya ngayon ay kagaya ng unang araw ng pagkikita namin. Suplado at napakaseryoso. Huwag kang magtaka dahil ikaw din na nagbalik sa kanya sa dati. Sabi ng isang bahagi ng utak ko. Nasaktan ako pero ano bang magagawa ko? Natatakot akong aminin sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Nahihiya ako dahil alam ko na hindi ako nababagay sa kanya. Kahit na may nangyayari sa amin ay nandoon ang takot ko na baka matulad lang ako sa iba. Alam ko na hindi tanggap sa lipunan ng relasyon namin. Ngayon ako nakaramdam ng takot. Paano kapag nalaman sa university ang ugnayan namin? Mas mabuti na manatili akong maid niya at boss ko siya. Maid with benefits ang relasyon na meron kami. Daryl's POV. Dahil masaya kaya agad ako naganda ng dinner date namin. Ang buong akala ko magiging masaya na dinner date ay hindi nangyari. Para akong sinaksak sa sinabi niya na hindi niya gusto ang mas matanda sa kanya. Ang malalapay tinanggihan niya ako. Kung saan ako nagkaroon ng lakas na loob na ipagtapat sa kanya na gusto ko siya ay hindi niya ako tinanggap. Binastad niya ako at hindi ako makapaniwala. Ang unang babaeng nang busted sa isang Daryl Robles ay isang manang. Sobra ako nasaktan at nagkulong ako sa room ko buong gabi. Hindi ko kayang tanggapin na busted ako. Confident pa naman ako pero bigla akong nanghina sa pag-reject niya sa feelings ko. Good morning, senyorito. Bati niya sa akin. Hindi ko siya pinansin at tahimik lang ako umupo para kumain. Hindi ko siya sinulyapan pero ramdam ko na nakatingin siya sa akin. Gustong gusto ko siyang sulyapan pero pinigilan ko ang sarili ko. Ano bang maganda sa umaga ko? Tanong ko sa sarili ko. Walang maganda dahil sinaktan ng damdamin ko. Mga salitang kinimkim ko sa sarili ko.
Hindi ko alam pero may nakita ko lungkot sa mga mata niya nung nagtama ang mga mata namin. Hindi ko yun binigyang pansin. Alis na po ako, senyorito. Paalam nito sa akin ngunit hindi ko pa rin siya kinibo. Ang pakiramdam ko ngayon ay bumalik kami sa pagiging strangers. Inis na napasigaw ako sa loob ng kotse ko sabay hampas sa manibela. Nakita ko kasi siyang sumakay sa kotse ni Stephen. Halos sumabog ako sa selos sa nakita ko. Bakit ba ayaw mo sa akin? Inis na bulalas ko. Wala lang ba sa kanya mga pinagsaluhan naming masisiyang mga alaala? Ang mga gabi na pinagsaluhan namin, wala bang halaga sa kanya? Huminga ako ng malalim bago ko pinausad ang kotse ko. Binilit kong pakalmahin ang sarili ko. Good morning, Daryl. Bati sa akin ni Max. Good morning, Miss Oli. Nakangiting bati ko sa kanya. Ginawa ko yun para makita ni Manang na okay lang ako sa pambabastad niya sa akin. Ayoko ipakita na apektado ako sa kanya. Tara na, Sasha. Ihatid na kita sa room mo. Saad na, Stephen? Sige. Sagot naman ni Manang na hindi man lang tumanggi. Pinapatay ko si Stephen sa isipan ko. Gustong gusto ko silang ilayo sa isa't isa. Kaya lang nandito ako sa paaralan at ako ay isang guro. Kailangan ko mag-isip ng tama. Daryl, are you okay? Tanong ni Max sa akin. Yeah. Maiksing sagot ko sa kanya habang ang tingin ko ay nasa dalawang papalayo na masayang nag-uusap. Sila ang una kong class kaya dumiretso agad ako sa room nila. Good morning, sir. Bati sa akin ng mga estudyante ko. Habang nagkaklase ako, hindi ko maiwasang sulyapan siya at nakita ko na natutulog ito. Miss Vesta! Malakas na tawag ko sa pangalan niya. Yes po, senyorito. Gulat na sagot niya sa akin. Sorry po, sir. Hingi niya ng paumanhin. Gusto kong umiti dahil ang alert niya talaga sa boses ko. Pero pinigilan ko kaagad ang sarili ko dahil may tampo pa ako sa kanya. That's enough, class. Siguro na naginip sa Miss Vesta sa senyorito niya. Sabay ko sa mga klase niya na ngayon ay nagtatawanan. Nakita ko na namula ito. Alam kong nahihiya siya. Sasha, baka pwede mong i-share ang panaginip po sa amin tungkol sa senyorito mo. Nakangising saad ng lalaki niyang kaklase. You, get out in my class! Sigaw ko dito dahil hindi ko nagustuhan ang tono ng pagtatanong niya kay Sasha. Pero, out! Malakas na sigaw ko sa kanya. Wala itong nagawa kundi ang lumabas sa klase ko. Kita ko ang takot sa mukha ng mga estudyante ko pero wala akong pakialam. Pinagpatuloy ko ang klase at naging tahimik ang buong room. Nang matapos ang klase ko sa kanila ay lumabas na ako. Goodbye, sir. Rinig ko sabi ng mga kaklase niya habang siya'y tahimik. Nakita ko na iniipit niya ang dalawa niyang hita. Nakita kong may kakaiba sa mukha niya. Nagsimula na kasing tumayo mga kaklase niya pero siya'y nanatili pa rin na nakaupo sa upuan niya. Hindi ko siya pinansin at lumabas na ako pero parang hinahatak talaga akong pabalik sa kanya. Huminga ako ng malalim at kinuha ko ang phone ko, tinawagan ko siya pero hindi niya ako sinasagot. I called her for the second time and she answered it. Hello po, senyorito. Rinig kong sabi niya sa kabilang linya. May problema ba? Kunot noon na tanong ko sa kanya. Senyorito. Tanging sagot niya sa akin. Alam mo na hindi ko na inuulit ang tanong ko. May inis sa boses ko habang kinakausap ko siya. Kasi po, sabihin mo naman anong problema? Naiinis na ako dahil hindi niya pa ako diretsuhin. Nagkaroon ako. Mabilis na sagot niya sa akin. Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Hindi ko kasi maintindihan ang sinasabi niya. You what? Tanong ko sa kanya. Nagkaroon ako. Pabulong na sagot niya. Can you please make it clear, Manang? Hindi ko na maiwasang mainis dahil hindi ko alam ang sinasabi niya. Nagkaroon ako ng regla. Bigla niyang sagot sa akin. Namula naman ako sa sinabi niya. Alam ko na nahihiya ito. Wala kasi akong dalang pads tapos may tumugos pa sa palda ko. Sabi niya sa akin. Pinatay ko na agad ang tawag at mabilis na pumunta sa malapit na mall. Nahihirapan pa akong mamili kung skirt ba o pantalon ang bibilhin ko sa kanya. Shit! Inis na saad ko sabay dampot ng pantalon. Pumasok din ako sa supermarket. Hinanap ko kung saan nakalagay ang mga sanitary pads. Nakakainis. Naiinis na bulalas ko dahil hindi ko alam kung alin ang pipiliin ko. Ang dami kasing variant tapos may with wings at non-wings pa. Bakit naman ganito kadaming pagpipilian? Damn it, masisiraan ako ng bait nito eh.
Sa inis ko'y kinuha ko lahat ng makita ko. Hindi ko na pinansin ang tingin sa akin ng mga babaeng nandoon. Hindi ito panahon para mahiya ako. Pagkatapos kong bayaran ay bumalik ako sa university. Tinawagan ko siya ulit. Where are you? Tanong ko sa kanya. Dito na ako sa CR. Sagot niya sa akin. Huminga ako ng malalim habang nag-iisip ng paraan kung paano ko ba siya pupuntahan. Idagdag pa sa alalahanin ko kung paano ko ito ibibigay sa kanya. Nakita ko ang isa sa mga tagalinis dito sa school, sa Ate Verna, kaya lumapit ako sa kanya. Magandang umaga po, Ate Verna. Bati ko sa kanya. Magandang umaga din sa iyo, Prof. Pogi. Bati din niya sa akin. Pwede po bang makisuyo? Tanong ko dito. Pwede po. Masayang sagot niya sa akin. Pwede po bang pakidala nito sa Business Management Building sa may CR doon? Nahihiyang sabi ko. Sige po, Prof. Pogi. Para kanino po ba ito? Sasha po ang pangalan niya. Kakilala ko po. Paliwanag ko sa kanya. Sige po, dadalhin ko na sa kanya. Mukhang emergency ito. Naaliw na sabi nito sa akin. Maraming salamat po. Pasasalamat ko sa kanya habang namumula ako sa hiya. Ngumiti ito bilang tugon at mabilis na pumunta kay Sasha. Damn it. Nainis na sabi ko sa sarili. Akala ko ba wala ka ng pakaalam? Bakit nag-aalala ka ngayon? Frustrated na kausap ko sa sarili ko. Hindi ko na alam pero nalungkot akong bigla nang malaman na hindi ko siya nabuntis. Yun na sana ang pag-asa ko para maging akin siya eh. Siguro'y kailangan ko magbilang kung kailan siya posibleng mabuntis. Damn you, Daddy. Is that you? Really? Nagpaplano ka talaga kung paano mo siya bubuntisin? Nag-aaway na ang dalawang pagkatao ko sa loob ko dahil kung ano-ano na lang kasi ang naiisip ko. Sinaktan ka na nga pero hindi ka pa rin sumusuko. Bulong sa akin ang kontrabida kong utak. Sa tingin ko ay masisiraan na ako ng bait. Nakakabaliw nga talaga ang ma-in love. Sasha's POV. Dahil sa pagiging cold niya sa akin ay pumasok na ako sa university. Hindi ko din naman siya masisisi dahil ako nga naman ang may kasalanan. Good morning, Sasha. Bati sa akin ni Stephen habang may ngiti sa labi. Good morning din, kuya. Sabi ko sa kanya. Ouch, grabe ka naman sa kuya. Stephen na lang. 2 years lang naman ang tanda ko sa'yo. Nakangiwing sabi niya. Sige na nga. Sabi ko sa kanya. Siguro ngay nagiging matanda siya sa pagtawag ko sa kanya. Ngumiti naman ito. Ngumiti din ako sa kanya pero nawala ang ngiti ko nang makita ko si Manong nakasama si Max. Naiinis ako. Nagsaselos ako. Wow, nakangiti pa. Pabulong na sabi ko sa sobrang inis ko. What did you say? Tanong sa akin ni Stephen dahil narinig niya siguro ako. Ha? Wala. Sagot ko sa kanya. Sabay ka na sa akin papuntang university. Alok ni Stephen sa akin. Sige. Tipid na sagot ko. Kaya nang alokin ako na ihatid ni Stephen ay hindi na ako tumanggi. Ngumiti pa ako para inisin si Manong at nagtagumpay naman ako. Nagtagumpay nga ako pero hindi man maganda ang simula ng araw ko sa klase dahil siya ang prof namin. Habang nagtuturo siya bigla nalang bumigat ang talukap ng mata ko. Inaantok talaga ako. Pagpasok ko sa loob ng kondo ay bigla nalang akong hinila ni senyorito sabay sakop sa nakaawang kong labi. Napaungol ako nang pinalalim pa niyang paghalik sa akin. Patuloy lang siya sa paghalik sa akin na para bang sabik na sabik. Tinugon ko naman ang halik niya. Nagsimula nang maglumikot ang kamay niya sa loob ng damit ko. Nagsisimula na ring mamasa ang suot kong panty. Ngunit kasabay din noon ay ang gulat ko nang dumagundong ang boses ni senyorito. Yes po, senyorito. Gulat na bulalas ko. Dahilan para pagtawanan ako ng mga kaklase ko. Siya naman ay seryoso pa rin ang mukha nakatingin sa akin. Nakakahiya dahil nananaginip lang pala ako pero parang may kakaiba sa pakiramdam ko. Oh my. Gulat na bulalas ko dahil posible pala na magkaroon ako ng buwan ng dalaw. Biniro ako ng isa kong kaklase na lalaki. Hindi ko naman ito pinansin pero nagulat ang lahat ng bigla nalang pinalabas ni Manong ang kaklase ko. Naging tahimik ang buong klase habang ang iba ay natatakot sa oras niya. Gusto ko siyang lapitan at pakalmahin pero hindi ko magawa. Pero iniisip ko rin kung bakit ba siya nagalit. Nagbibiro lang naman ang kaklase ko. Natapos ang klase namin sa kanya. Tara na, Frenny. Punta na tayo sa cafeteria. Pag-aya sa akin ni Lovely dahil tapos na ang klase namin. Mauna ka na, Frenny. Dadaan pa kasi ako sa CR. Sabi ko sa kanya dahil kailangan ko pang alamin kung totoong dumating na ang dalaw. Sige,
Sunod ka sa amin ha? Sabi nito sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Sige, susunod ako. Sagot ko sa kaibigan ko. Lumabas na ito at naiwanan akong nakaupo sa upuan ko. Nagulat ako nang bigla na lang na nag-ring ang phone ko. Nagulat pa ako dahil tumatawag si Manong sa akin. Hinayaan ko lang at hindi ko sinagot pero tumawag pa rin ito ulit. Hello, senyorito? Sagot ko sa tawag niya. May problema ba? Tanong niya sa akin. Senyorito? Nautal na sagot ko sa tawag niya. Alam mo na hindi ko na inuulit ang tanong ko. Inis na saad nito sa kabilang linya. Kaya naman wala na akong nagawa kundi ang sabihin sa kanya na dinatnan ako ng aking buwan ng dalaw. Bigla na lang naputol ang tawag niya. Tumayo ako at sinilip ang palda ko. Ano bang dapat kong gawin? Tanong ko sa sarili. Nagpasya akong pumunta sa CR. Doon muna ako habang nag-iisip ako ng dapat kong gawin. Tumunog ulit ang phone ko at si Manong ulit ang tumatawag. Where are you? Tanong niya sa akin. Dito na ako sa CR. Sagot ko sa kanya. Binabaan na naman niya ako ng tawag. Nagtatanong pero bigla din niyang puputulin. Ilang sandali pa may kumatok sa pintuan. Bigla akong nangamba. Miss Sasha? Tawag nito sa pangalan ko. Po? Bakit po? Tanong ko dito. May nagpapabigay kasi dito sa'yo. Sagot niya sa akin. Sumilip ako at inabot niya sa akin ang paper bag. Maraming salamat po. Sabi ko dito. Umiti ito at umalis na. Binuksan ko at nanlaki ang mata ko sa gulat dahil may laman itong jeans, panty at sanitary pads na napakarami. Gusto kong maiyak sa effort sa akin ni Manong. Parang gusto ko tuloy siyang puntahan. Sigurado ako na nahirapan siyang mamili ng sanitary napkin dahil halos lahat ng variant ay nandito. Kahit ang panty at jeans na binili niya ay sukat na sukat sa katawan ko. Bigla tuloy akong namula dahil sa naisip ko. Malamang ay alam niya na dahil ilang ulit na niyang nahawakan yan. Sad na naman ang kontrabida kong utak. Oo na, alam ko, hindi na kailangang ipaalala. Inis na kontra ko sa sarili. Nang matapos ako'y lumabas na ako dala ang paper bag. Problema ko patuloy kung paano ko dadalhin yung paper bag na puno ng napkin. Iwan ko kaya muna sa office niya at magpapasalamat na rin ako. Napagdesisyonan ko na puntahan siya sa office niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung kakatok ba ako o hindi. Pero sa huli wala sa sariling kumatok ako. Nandito na ako at hindi ako pwedeng umatras. Come in. Saad ng bariton ng boses. Huminga ako ng malalim bago pinihit ang doorknob. Isinara ko rin ito agad. Seryoso lang itong nakatingin sa akin habang ako ay unti-unting lumapit sa kanya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Water. Hindi ko na siya pinatapos magsalita dahil hinalikan ko siya sa labi. Ramdam ko na nanigas siya at nabigla sa ginawa ko. Ito ang tanging alam ko na dapat gawin para ipahayag ang pasasalamat ko sa kanya. Akala ko'y mananatili lang itong gulat pero ang bilis niya dahil kasalukuyang pinagsasaluhan na namin ang isang halik na puno ng gigil at pananabik. Thank you, Daryl. Bulong ko sa kanya habang hinahalikan nito ang leeg ko. Tumigil ito at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Isang ngitang ibinigay niya sa akin, ngiti na makalaglag panty. Daryl's POV. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. She's kissing me. Why are you kissing me? Tanong ko sa kanya habang nakangiti. Thank you kiss ko kasi ibinili mo ako ng pants at sangkaterbang sanitary pads. Nakangusong sagot niya sa akin. Kunwaring asa ko sa kanya. Labas na ako ha. Saka dito na muna yung mga ito. Nakakaya kung dala-dala ko pa yan sa next class ko. Paalam niya sa akin. Babe, sabay na tayo mag-lunch. Sad ko sa kanya. Ngumiti ito sa akin. Hindi po pwede. Sabi niya. Kumunot naman ang noo ko. Why? Tanong ko sa kanya. Kasi po baka may makakita sa atin. Sabay na lang tayo mamayang gabi. Nakangiting sabi nito. Lumapit din ito at hinalikan ako ulit kaya binuhat ko siya at pinalalim na ang halik. Wrong timing talaga yung dalaw mo, babe. Hinihingal na saad ko sa kanya. Sige na, Daryl. Alis na ako. Hinihintay na ako ng mga kaibigan ko. Sabay-sabay kasi kaming kakain. Babawi ako sa'yo. Love you. Bulong niya sa akin na nagpatigil sa mundo ko. Hindi agad ako nakapag-react sa sinabi niya. What did... Hindi ko na naituloy ang tanong ko dahil wala na pala ito sa loob ng opisina ko. Shit.
Sinabi ba talaga niya iyon? Tanong ko sa sarili habang hindi maalis ang ngiti sa labi ko. Lumabas ako ng office ko para pumunta sa cafeteria. Doon ko balak na kumain. Malayo pa lang ay tanaw ko na siya kasama ng 5 babae na sa tingin ko yung mga kaibigan niya. Nakilala ko na yung 3 doon sa probinsya nila. Hey Pro Pogi, ano pong gusto niyong pagkain ngayon? Tanong sa akin ni Ate Terry. Rice and pork caldereta po ate. Nakangiting sabi ko na ikinatigil nito. Nagtaka naman ako dahil kahit ang paligid ay biglang tumahimik. Nang lumingon ako ay nakatingin sa akin ang ibang estudyante. Napaisip tuloy ako kung bakit sila nakatingin sa akin. Binalingan ko si ate. May mali ba sa sinabi ko ate? Tanong ko dito. Wala naman po Prof. Pogi. Ngayon ka lang kasi ngumiti habang nagsasalita. Nahihiyang saan nito sa akin. Shit. Sabi ko sa sarili. Sa sobrang saya ko ay nakalimutan ko. Seryoso pala dapat akong tao lalo na dito sa campus. Ganun ba? Okay na bang order ko? Seryosong tanong ko dito. Ito na po, Prof. Sagot nito sabay bigay sa akin ng tray. Thanks. Ani ko sa kanya na lalo nitong ikinatulala. Hindi ko nalang pinansin at naglakad na akong papunta sa pinakamalapit na mesa ni Manang. Tumingin ito sa akin kaya kinindatan ko ito na ikinapula ng buong mukha niya. Kinuha ko ang phone ko at nagtipa ko ng mensahe para sa kanya. Enjoy your meal, babe. Text ko sa kanya habang nilalagyan ko ng puso ng emoji sa dulo. Nakita ko na dinampot niya ang phone niya at binasa ang mensahe ko. Tumingin ito sa akin ng may pagbabanta kaya nagtipa ulit ako. Ang ganda mo, babe. I clicked the send button. Binasaw niya ulit at nakita ko na nagtipa ito ng mensahe sa akin. Tumunog naman ang phone ko. Babe ko na Manang. Yun ang pangalan niya sa phone ko. Tumigil ka nga dyan, Manong. Nakatingin na sa'yo lahat dahil para kang baliw dyan. Pakaramdam ko ay may inis siya habang nagtitipa ng sagot. Don't mind me. Let's date later. Text ko ulit sa kanya. Kinindatan ko siya kaya umiwas ito ng tingin sa akin. Tumingin ako sa paligid. Nakita kong umiwas ng tingin ng mga estudyante. Tumunog ulit ang phone ko. Pag-iisipan ko, kumain ka na dyan. Sagot niya kaya napanguso naman ako. Bakit pag-iisipan mo pa? Malungkot na text ko sa kanya. Joke lang ito naman. Sige na nga. Ay na. Basa ko sa text niya at tumayo na sila. Sasha, sama ka ba mamaya? Manood ulit tayo ng basketball? Rinig kong sabi ng kaibigan niya. Hindi ako pwede, Franny. Kaya na lang. Busy kasi ako. Rinig ko na sagot niya dito. Okay. Next time, sama ka sa amin ha? Dagdag pa nito. Sige. Sagot niya na kinainis ko naman. Nainis ako sa sagot niya dahil may balak pa talaga siyang panoorin ang pinsan ni Luke. Tinapos ko ang pagkain ko at pumasok na sa next class ko. Masaya na sana kaso bigla naman ako na bad trip. Sasha's POV. Hindi ko makakain na maayos dahil sa kalokohan ni Manong. Pinapakilig na naman niya ako sa mga pakindat-kindat at text messages niya. Mabuti na lang at hindi ako nahalata ng mga kaibigan ko. Nadulas pa ako kanina nang sabihan ko siya ng I love you. Kaya mabilis talaga ako na lumabas sa office niya. Paglabas ko'y napahawak pa ako sa bibig ko at pinalo ko ito. Nakakainis ka. Kung ano na lang mga pinagsasasabi mo. Tampal ko sa bibig ko dahil hindi man lang nakakapagpigil. Huminga ako ng malalim bago lisanin ang office niya. Bingi yun kaya hindi rin narinig ang sinabi mo. Pagkumbinsi ko sa sarili ko pero ang kontrabida kong utak ay may banat na naman sa akin. Narinig ka nun, hindi yun bingi. Manahimik ka nga. Hindi ko na malaya na nais sa tinig ko na pala iyon. Okay ka lang, Franny? Tanong sa akin ni G. Okay lang ako, Franny. Sagot ko sa kanya. Okay, sabi mo yan ha? Kain na tayo. Sabi nito, kaya kumain na nga kami. Pagkatapos pumasok na sa kanya-kanya namin mga klase. Kasalukuyan ako hindi mapakali dahil tinataha ko ang daan papunta sa parking lot. Madalang na lang mga tao sa paligid dahil kanina pa ang uwian. Tumambay pa kasi ako sa library para tapusin ang research ko. Pagkapasok ko sa kotse, kinabig niya agad ako at hinalikan. Bakit ang tagal mo? Tanong niya sa akin habang nakasimangot. May tinapos lang ako sa library. Sagot ko sa kanya. Okay, let's go. Sabi nito bago pinaandar ang kotse. Nagtataka ako dahil ibang tinatahak namin na daan. Senyorito, hindi naman ito ang daan pa uwi. Sabi ko sa kanya. Yes babe, hindi nga dahil magdadate pa tayo. Sagot niya sa akin.
Talaga palang seryoso ka sa sinabi mo? Sad ko dito. Kailan ba ako hindi nagseryoso? Ikaw lang naman ang hindi naniniwala sa akin. May himig ng pagtatampo na sabi niya. Malay ko ba kung seryoso ko talaga sa akin? Sabi ko sabay iwas ng tingin. Hindi ito nagsalita pero narinig ko ang malalim na buntong hininga niya. Naging tahimik ang buong biyahe namin hanggang sa nakarating kami sa tabing dagat. May seafood restaurant dito kaya pumasok kami. Alam talaga niya na paborito ko ang seafoods kaya dito niya ako dinala. Bakit tahimik ka? Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumagot kaya lumipat ako sa tabi niya. Alam mo, ang gwapo mo. Sabi ko sa kanya at nakita ko ang pamumulan ng leeg niya papunta sa buong mukha niya. Ayaw mo ba akong kausap? Gusto ko pa naman makapag-usap sa gwapo. Ang hanap na lang ba ako sa tabi-tabi? Don't you dare! Inis na sabi niya sa akin dahilan para hindi ko matapos ang sasabihin ko. Gagawin ko kapag hindi mo pa rin ako kinausap. Pananakot ko sa kanya. Nakita ko ang pagtiimbagang niyan ay kinatuwa ko dahil alam kong nagsaselos ito.